Ipinanganak siyang muli na may makapangyarihang abilidad at nagkaroon siya ng kasamahang kambal sa isang mapanganib na mundo. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay namumuhay ng normal si Takemi sa Japan hanggang sa aksidenteng mapatay siya ni Cell at ito ang Diyos ng Hangin, at ipinadala sa isang kakaibang kagubatan na napalibutan ng mga halimaw mula sa ibang mundo. Hinarap niya ang mga C-class na Red Wolves at tinamaan niya ang puso nito at sa una ay ginamit ang kanyang airshot ability. Inulit ang galaw sa natitirang kalaban at naiinis dahil sa agad na pagkakaroon ng problema sa lugar na iyon, inilagay niya ang mga lobo sa kanyang imbakan upang makakalikom ng mga materyales at mabuhay sa baliw na mundong ito. Ilang sandali bago pumasok sa kagubatan, nakita ni Takemi ang sarili sa harap ng isang misteryosong nilalang na humihingi ng paumanhin ng walang malinaw na dahilan. Lubos na nalilito ay tinanong ng bata kung ano ang nangyayari at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Cell na isang Diyos, ngunit pwede rin siyang tawaging Cell. Ipinaliwanag ng Diyos na sila ay nasa isang banal na lugar kaya't inisip ni Takemi na ito'y isang biro, pero diretsahan na sinabi ni Cell na aksidente niyang napatay ang bata at ngayon, si Takemi ay nasa kagubatan at kailangang ipagtanggol ang sarili. Ayon kay Cell ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang isang problema sa space-time at aksidenteng natamaan ang tao sa kabilang dako dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Upang itama ang kanyang pagkakamali ay ipinadala ni Cell ang 28 taong gulang na may bagong katawan sa lugar ng Ayla, isang mundo na pinamamahalaan ng Diyos ng Hangin. Ang pangunahing kaalaman tungkol sa mundong ito, wika at iba't ibang kasanayan ay inilagay sa katawan ng lalaking 20 taong gulang. Matapos talunin ang mga Red Wolves ay umakyat si Takemi sa level 3 at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang tuklasin kung bakit siya napunta roon. Habang naglalakad ay nakatagpo siya ng dalawang batang nawawala at sinubukan na makipag-usap sa kanila, pero tila natatakot sila para magtiwala at gayunpaman ay naramdaman niyang hindi niya maaaring iwan ang mga ito, at nang marinig ang kanilang mga sikmura na nagugutom ay kumuha si Takemi ng pagkain mula sa kanyang imbakan at binigay ito sa mga bata. Sa una ay nagdududa, pero sa kagutuman ay napilitan silang kainin ang pagkain at nakita ang kanilang punit-punit na damit. Nakahanap si Takemi ng kasuotan para sa bawat isa at inanyayahan silang pumunta sa lungsod ngunit hindi tumugon ang mga bata. Upang malaman ang tungkol sa kanila ay ginamit ni Takemi ang kanyang status appraisal at napansin na sila ay 5 taong gulang na, kaso walang mga pangalan kaya't pinangalanan niya ang batang lalaki na Alan at ang batang babae na Elena. Sa swerte ni Takemi ay sinimulang sundan siya ng kambal kaya naisip niyang gumawa ng ilang hintuan sa daan upang maiwasan silang mapagod, gayunpaman ay agad niyang napagtanto na hindi sila kasing fragile tulad ng akala niya nang sumugod sila sa malalaking hayop at bugbugin ang mga ito. Matapos ang unang pagkabigla, tinanong ni Takemi ang mga bata na bigyan siya ng babala kapag muli silang magsasagawa ng ganung aksyon at nag-agree sila bilang pagsang-ayon. Kakaiba ito at napakahusay ng mga batang ito sa kabila ng mapanganib na kagubatan at sinusunod pa nila ang utos ni Takemi na bigyan siya ng babala, tungkol sa paparating na oso bago nila ito patayin. Bilang gantimpala sa pagsunod sa mga patakaran ay binigyan sila ni Takemi ng tapik sa ulo, at sa parehong oras ay tuluyan na napapalapit ang kanyang puso sa mga batang ampon at habang ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, tinalo ni Alan at Elena ang sinumang humaharang sa kanilang daraanan habang nakatayo lang si Takemi na nakatawid ang mga braso. Nang magsimulang lumubog ang araw, inihayag ng amang ampon na magkakamp sila roon para sa gabi at tinawag ang mga bata upang mag-ipon ng panggatong. Matapos ihanda ang pagkain sa ibabaw ng apoy, nagsalo-salo silang lahat at tila mas comfortable na ang mga bata kaysa sa simula. Sa oras ng pagtulog, nagcast si Takemi ng isang protection barrier sa paligid ng puno upang bigyan ng kanlungan ang mga bata. Minamarkahan ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa lugar ng Elia at pagsapit ng bukang liwayway, dumating sila sa lungsod na ikinagulat ng mga gwardya na hindi inaasahan na may isang binata at 2 bata na makaligtas mula sa Gaia Forest, isang lugar na inirerekomenda para sa mga rank A. Bilang palusot, sinabi ni Takemi na nanggagaling sila sa kanayunan at naghahanap ng mga halamang gamot na matatagpuan sa lugar na iyon, kaya hindi sila nagpunta sa kalaliman ng kagubatan at laging nanatiling ligtas na distansya. Tinanggap ng mga gwardya ang paliwanag at tinanong ang pagkakakilanlan ng guardian, ngunit dahil wala siyang pagkakakilanlan ay dinala ang estranghero para sa inspeksyon at pagproseso. Una ay tumanggap siya ng isang magical tool na nagche-check para sa criminal record at iniisip niyang walang magiging problema,
ngunit nag-aalala siya dahil wala silang tatlo ng anumang pagkakakilanlan sa mundong ito. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat at nakatanggap si Takemi ng pansamantalang ID para sa kanya at sa mga bata at kung plano niyang manatili ng matagal, kailangan niyang makakuha ng opisyal na ID mula sa guild. Upang masimulan ang pag-uusap, ninitian ng sundalo ang mga bata ngunit natakot sila at nagtago sa likod ng kanilang bagong guardian at habang naglalakad sila sa lungsod, napansin ni Takemi na natatakot sina Alan at Elena sa mga estranghero. Pagkatapos ay bumisita siya sa isang dambana ng Diyos ng Hangin at kinontak si Cell, ipinaliwanag ni Takemi na nakakita siya ng dalawang bata sa kagubatan ng Gaia at iniisip niyang ang pinakamainam na gawin ay iwan sila sa isang ampunan na ikinagulat naman ni Cell. Gayunpaman, ito'y isang bitag lamang ni Takemi upang malaman na si Cell nga ang naglagay ng mga bata sa kanyang landas na ito, habang sinasabi ni Cell na hindi niya kilala ang mga bata ay naalala ni Takemi na mayroong 5 Diyos sa mundong ito, ang Diyos ng hangin, apoy, tubig, lupa at ang Diyosa ng paglikha at ito si Mar Andola. Dahil isa si Cell sa mga ito, hindi makatwiran na hindi niya kilala ang mga bata sa kanyang nasasakupan at sa pagkakapwersa, inamin ng Diyos ng hangin na ang mga bata ay hindi pangkaraniwan at delikado silang iwan ng mag-isa, kaya't umaasa siya sa tao na alagaan sila. Bagaman nainis dahil hindi siya binalaan, tinanggap ni Takemi ang alok at dinala ang kanyang mga ampon upang maghanap ng matuluyan para sa gabi. Sa huli ay hindi mapigilan ng kambal ang kanilang tuwa nang makita ang isang mainit at komportableng kama, kaya't ginamit nila ang pagkakataon upang maglaro at ubusin ang natitirang enerhiya bago matulog. Sa bukang liwayway ay binati si Takemi ng magandang umaga nina Alan at Elena. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita sila at nag-aalala siya sa kanilang reaksyon pagdating sa lungsod na maraming estranghero. Ngunit mukhang magiging maayos ang lahat. Di nagtagal ay inihayag niya na dadalhin niya sila sa Adventurers Guild at pagdating sa guild, sinalubong si Takemi ni Luna at humiling na mahirehistro bilang isang adventurer kasama ang mga bata dahil walang minimum na edad na kinakailangan. Matapos punan ang mga form ay naakit si Takemi sa guild subalit sina Alan at Elena ay tila nag-atubili pa rin. Pinawi ng taong namamahala ang kanilang takot at sinabing wala silang dapat ikabahala. Pagkatapos ay handa na ang mga ID card at natuklasan ni Takemi na maaari itong magamit bilang pagkakakilanlan, bukod dito ay nakita niyang umabot na siya sa level 11 matapos ang mga ginawa niya sa kagubatan ng Gaia. Ipinaliwanag ng receptionist na may mga ranggo mula F hanggang SS rank, kaso kasalukuyang walang tao sa pinakamataas na kategorya ng institusyon at dagdag pa na binigyang diin niya na pinapayagang bumuo ng mga grupo para sa mga misyon, at ang ranggo ng koponan ay magiging katumbas ng average na ranggo ng lahat ng mga miyembro. Kailangan pumili ni Takemi ng trabaho mula sa board at dalhin ito sa reception bago ito isagawa. Pag natapos ang misyon ay posible nang ibenta ang mga nakuhang bagay mismo sa guild at sa pagsasalita tungkol dito, binanggit ni Takemi na gusto niyang bumuo ng grupo at sinabi ng receptionist na kailangan ng pangalan ang koponan. Sa pag-iisip ay tiningnan ni Takemi ang mga bata at nakita silang parang mga anghel, kaya't pinangalanan niya ang grupo na White Wings at para sa kanilang unang misyon, kinuha ni Takemi ang pinakasimpleng trabaho na pagkuha ng 10 lily herbs sa loob ng 3 araw. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad na pumunta ang grupong White Wings sa kanilang target na lokasyon, isang kagubatan kung saan tanging mga mahihinang halimaw tulad ng slimes ang lumilitaw at dahil dito, pakiramdam ng taong namamahala ay sapat na ligtas para sa kanila na magtrabaho ng walang malaking alalahanin. Nang makita ang unang lily herb, tinawag ni Takemi ang mga bata upang ipakita kung paano anihin ang halaman nang hindi magkakaroon ng mga damage at matapos iyon, sina Alan at Elena ay sumunod sa mga galaw ni Takemi at bawat isa ay bumalik na may dalang herb, kaya't binigyan sila muli ni Takemi ng tapik sa ulo. Hindi nagtagal, nakalikom sila ng maraming dami ng mga herb at hindi alam ng receptionist kung ano ang gagawin sa dami nito, binigyang diin na napakahirap makakuha ng ganoon karami sa maikling panahon. Ipinaliwanag ni Takemi na nagtrabaho ng husto ang mga bata para sa gawaing ito kaya binigay ni Luna ang kanilang gantimpala. Pinuri ni Takemi ang mga bata at sinabi na nakuha nila ang perang ito sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Bigla na lamang dumating ang isang lalaki at nagalit dahil may mga bata sa Adventurers Guild, sinasabing hindi ito lugar para sa laro subalit nanindigan si Takemi at hinarap ang lalaki. Sinubukan ni Luna na kontrolin si Dominic ngunit nawalan ito ng kontrol at hinawakan si Takemi.
Sa parehong sandali, kumilos sina Alan at Elena at sinipa ang aggressor sa tiyan kaso bago nila tuluyang tapusin ang lalaki, pinigilan sila ni Takemi upang maiwasan ang mas malalang insidente. Nabahala si Takemi at tinanong ang receptionist kung may parusa para sa gulo na kanilang ginawa, ngunit sinabi niya na sila ay kumilos sa sariling pagtatanggol at di nagtagal, dumating ang parehong gwardya na tumanggap sa kanila sa gate upang linisin ang gulo at sinabi ni Luna kay Takemi na umiiyak ang mga bata. Nabahala siya at tinanong kung ano ang nangyayari at ipinahayag ng mga bata ang kanilang takot na baka sila'y iwanan pagkatapos ng kanilang ginawa. Sa pagkakataong iyon ay niyakap ni Takemi ang mga bata at nangakong hinding-hindi niya sila iiwan. Habang ipinapaliwanag ang nangyari sa gwardya, kinuwento ng adventurer ang laban kay Dominic at sinabi ang kanyang pangalan, gayon din ay ipinakilala ng sundalo ang sarili bilang si Grand Valuan at ito ang ikalawang kapitan ng Cheyenne branch ng Guardian Knights. Nang malaman na umiyak ang mga bata dahil sa takot na maiwan, tinanong ng opisyal kung talagang kaya niyang gawin iyon at labis na ikinasama ng loob ni Takemi. Ipinaliwanag ni Takemi na sina Alan at Elena ay hindi niya mga anak at natagpuan niya ang kambal sa kagubatan ng Gaia, ngunit hindi niya alam kung iniwan sila o naligaw doon. Narinig ito ni Luna at naalala niya na may grupo ng mga mangangalakal ng alipin mula sa kaharian ng Argo na inatake ng mga halimaw malapit sa kagubatan ng Gaia. Natatakot si Granval na ginamit ang mga bata bilang handog upang makaiwas ang mga mangangalakal sa mga halimaw. Tinanong ni Takemi kung maaari niyang alagaan ang dalawa at alam ng sundalo na malapit na ang mga bata sa kanya, kaya kinilala niya si Takemi bilang guardian ng nawawalang kambal at sinabi ng gwardya na maaari siyang tawaging Vault, ngunit si Luna na mahilig sa mga ekspedisyon sa mga misteryosong lugar ay sumisingit upang malaman kung anong mga materyales ang nakolekta ni Takemi mula sa kagubatan ng Gaia. Binanggit ni Takemi na nakakuha siya ng mga bahagi ng Red Wolves, at hiniling ni Vault sa kanya na ibenta ito kay Luna dahil siya ay obsessed sa mga quality na materyales at sa kabutihang palad. Bukod sa pagiging obsessed ay mahusay magbayad si Luna para sa mga materyales na binibili niya, kaya't si Takemi at ang kanyang mga anak ay nabigyan ng malaking halaga ng pera bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap. Sunod ay naalala ni Captain Vault na pumunta siya upang makipag-usap sa Guildmaster tungkol sa ekspedisyon na karaniwang isinasagawa nila sa kagubatan ng Gaia upang mabawasan ang bilang ng mga halimaw, ngunit nalulungkot siya dahil kaunti ang mga adventurer na may rank A dahil iyon ang antas ng lakas na kinakailangan sa isang mapanganib na kagubatan. Upang punan ang kakulangan sa tao, tinawag ni Vault si Takemi at sinubukan ipaliwanag ng baguhan na siya ay kakarehistro pa lamang para sa rank F. Ngunit alam ng kapitan na ang taong ito ay nakalabas ng walang galos mula sa kagubatan habang may dalang mga materyales ng Red Wolves, kaya't kaya niyang harapin ang sitwasyon. Napagtanto ni Takemi na nagkamali siya sa pagbanggit tungkol sa Wolves, pero hindi na pinansin ni Vault ang anumang paliwanag na maaaring ibigay ni Takemi upang maiwasan ang pagsama sa ekspedisyon. Sa harap ng master ay hiniling ng opisyal na isama si Takemi na isang baguhan sa grupong papasok sa kagubatan ng Gaia. Nagtaka ang master na isama ang isang baguhan sa ganoong kataas na antas ng misyon, kaya't ipinaliwanag ni Vault na hindi lahat ng baguhan ay nangangahulugang walang karanasan. Hindi pa man lumipas ang isang buwan mula nang dumating si Takumi sa lugar, kaso sanay na siya sa naging buhay roon at sa kanyang bagong buhay sa lungsod, unti-unti nang nalalampasan ni Alan at Elena ang kanilang takot sa mga bagong tao. Ang grupo ng mga White Wings ay nagtatrabaho ng 2 araw at nagpapahinga. Unti-unti na silang nagkaroon ng rutina at tuwing agahan ay kumakain si Takumi ng tinapay at sa mundong iyon ang meron lang ay simpleng tinapay, at kamakailan lang ay nagsimulang mamiss ni Takumi ang matamis na tinapay mula sa kanyang mundo. Hindi naiintindihan ng mga bata ang ibig niyang sabihin kaya't nagpa siya si Takumi na gumawa ng sarili nilang tinapay, natuwa ang kambal sa ideya at pumunta sila sa bake shop kung saan sila sinalubong ng isang magandang dalaga na nagngangalang Michelle. Sinabi ni Takumi na hindi siya bibili kundi hihingi ng pabor at sa sandaling iyon, lumabas ang isang lalaki mula sa tindahan at ipinakilala ni Michelle ito bilang kanyang ama na may pangalang Rot. Parehong nakinig si Michelle at Rot sa kahilingan ni Takumi na magluto ng espesyal na tinapay para sa kanila. Gumamit si Takumi ng isang mahika at mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang garapon ng jam at isa pang garapon ng cream na pangpastelerya. Nakilala lang ng panadero ang jam at ipinaliwanag ni Takumi kung ano ito at hiniling na ilagay ito sa loob ng tinapay bago lutuin. Nabigla ang lalaki at tinanong ni Takumi kung kaya niya itong gawin,
At sinabi ng panadero na hindi dahil hindi niya kaya kundi dahil hindi niya pa ito nagagawa, at sa kanyang pag-alinlangan ay nag-alok si Takumi na turuan sila kung paano ito gawin. Isinara nila ang bake shop at nagsuot ng apron si Takumi at nagsimulang imasa ang tinapay. Binigyan niya ito ng hugis at ipinahid ang marmalade at binalot ito ng masa. Sinubukan ito ng panadero at nagawa niya ito ng perpekto. Ngayon ay susubukan nila ito gamit ang cream na pangpastelerya. Inanyayahan ni Takumi si Michelle na subukan ito at syempre ay sumali rin ang kambal at nakita nila na maayos na ang lahat kaya't gumamit si Takumi ng mahika at lumikha ng garapon ng angko, na isang matamis na pasta ng pulang beans. Nagsimulang magtrabaho ang lahat na may nagmamasa, may nagpahid at may nagbibigay ng hugis at sa wakas, inilagay nila ang mga tinapay sa oven at pagkalipas ng ilang oras ay naluto na ang mga ito at tinikman ng panadero at mga bata ang tinapay at namangha sila sa sarap nito. Tinanong ni Rot si Takumi kung maaari ba nila itong ibenta sa bake shop, inalok nila si Takumi ng pagkilala at bayad para sa kanyang kontribusyon, ngunit tumanggi siya at sinabing ang pagbili lang ng tinapay ay sapat na para sa kanya dahil ito ay isa sa mga bagay na namimiss niya mula sa kanyang mundo. Tinanong niya ang kambal kung nagustuhan nila ang tinapay at sinabi nila na oo at gusto pa nila ng marami. Nagtawanan silang lahat sa saya at kinabukasan sa guild. Sinabi ni Luna kay Takumi na na-promote siya mula sa rank E at ngayon ay level 13 na. Binanggit ni Luna na para sa isang baguhan ay napakabilis ng kanyang pag-angat at tinanong siya kung interesado siyang pumunta sa labyrinth. Tiningnan ni Takumi ang mga kaalaman na nilagay sa kanya noong pinadala siya sa mundong iyon. Ipinaliwanag ni Luna na may labyrinth na mayroong 15 antas at doon pumupunta ang mga adventurer kapag mataas na ang kanilang antas upang harapin ang mga halimaw. Tinanong ni Takumi ang kambal at masaya silang pupunta doon at binalaan sila ni Luna na nasa malayo ang lugar at aabutin ng ilang araw upang mapuntahan ito. Sinabi ni Takumi na titingnan lang nila ang unang antas para subukan at pumunta ang grupo ng White Wings sa labyrinth. Sa kabila ng sinabi ni Luna ay madali silang nakababa hanggang sa ikatlong antas at pinangunahan si Takumi ng kambal. Pinaghinalaan niyang alam nila ang daan dahil hindi sila nagkamali sa kahit anong sanga na daan. Sa harap nila ay lumitaw ang isang halimaw na topo at tinignan ni Takumi at nakita niyang mahina ito, kaya't madaling natalo ng mga bata ang halimaw at pagkatapos nilang talunin ito ay naglaho ang topo at sinabi ni Takumi na ganito ang nangyayari kapag natatalo ang mga halimaw sa labyrinth. Ito ay isang misteryo kung bakit kaso kadalasan ay may iniiwan silang mahalaga at kakaibang bagay. Naghanap ang mga bata at nakahanap ng biguti ng topo. Kahit na iyon lang ang kanilang nakuha ay masaya pa rin sila at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa isang punto, nagpasya si Takumi na oras na para magpahinga. Gumamit siya ng mahika at naglabas ng maliit na kalan at naghanda ng sabaw ng manok, masayang kinain ito ng lahat at pagkatapos ay ginamit ang mga kristal upang gumawa ng kampo kung saan sila natulog. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang pakikipagsapalaran at nakipaglaban sila sa iba't ibang halimaw. Huminto upang kumain at matulog at inulit ang bawat routine at pagkalipas ng ilang araw, narating nila ang ika-10 antas. Sa pamamagitan ng mahika ay binuksan ni Takumi ang isang lihim na pinto at sa likod nito ay may isang kahon ng kayamanan. Binalaan niya ang mga bata na maaaring may mahalaga o mapanganib na bagay sa loob at sinuri niya muna ito gamit ang mahika. Nang walang makitang peligro ay pinabuksan niya sa mga bata ang kahon. Sa loob ay may 2 potion. Isang gintong potion ng lakas na kapag iniinom ay nakakabawi ng lakas, at isang lilang potion ng mana na nagbabalik ng kapangyarihang mahika at ipinaliwanag ni Takumi na mga mababang antas na item lamang ang mga ito at hindi gaanong mahalaga. Sa sandaling iyon ay binalaan siya ng kambal na may malaking halimaw sa likod nila, tumakbo ang mga bata at isang sipa lamang ay napatay nila ito at nagpasalamat si Takumi sa kanilang pagligtas. Tiningnan nila ang iniwan ng halimaw na isang balat ng mabangis na unggoy na maaaring napakabihira at ito'y ikinatuwa ng kambal. Naisip ni Takumi kung gaano kahusay ang mga batang ito dahil sa kanilang pambihirang pisikal at panglaban na kakayahan at kanilang pangunawa. Iniisip ni Takumi na maswerte siya na siya ang nakatagpo sa mga kambal at hindi isang masamang tao na maaaring abusuhin ang kanilang mga kakayahan. Naisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit nag-alala ang Diyos na si Cell. Bigla siyang binalaan ng kambal at lumapit ang isang maliit na halimaw at tinignan ni Takumi ito at natuklasan na ito ay may lason, kaya't inutusan niya ang mga bata na lumayo.
Kumuha si Takumi ng bato at inihagis ito sa mata ng halimaw at pagkatapos ay gumamit ng mahika ng hangin upang talunin ito. Lumapit si Alan at nagbabala na may paparating pang iba at ito ay mga higanteng bubuyog. Gustong lumaban ng mga bata at dahil hindi lason ang mga ito ay pinayagan sila ni Takumi. Sinubukan ng kambal na masipa at batuhin ang mga bubuyog kaso palaging pumapalya at nagsimula silang maglaro ng habulan. At habang nag-e-enjoy ang mga bata ay nagpasya si Takumi na ayusin ang kanilang mga dala-dala. Habang tinitingnan ang kanilang mga dala ay nakita niya ang tela ng gagamba, ngipin ng unggoy at slime na gelatin at naisip niya kung may magagawa ba siya mula sa slime at sa huli, natalo ng mga bata ang mga bubuyog at nagdala ng mga garapon ng honey. Sinabi nila na napakahalaga ng honey na iyon at pinuri ni Takumi ang mga bata sa kanilang mahusay na trabaho. Nagpasya silang talunin ang lahat ng bubuyog na kanilang makikita at ganoon nga ang kanilang ginawa. Dumating ang oras ng kainan at si Takumi ay naghanda ng masarap na pagkain para sa kanila. Tumulong ang mga bata at sama-sama silang nagluto ng tinapay na may mantikilya at honey na naging French toast, at lahat sila ay nag-enjoy sa kanilang pagkain at habang kumakain sila, inatake sila ng grupo ng mga bubuyog. Si Takumi mismo ang nagdesisyong harapin ito habang kumakain ang mga bata at madali niyang natalo ang mga bubuyog, ngunit patuloy na dumarating ang mga bubuyog na naaakit sa amoy ng honey at nagpasya ang kambal na sila naman ang haharap. Madaling natalo ng kambal ang mga bubuyog at nag-iwan sila ng ilang mga garapon ng honey, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at kinokolekta ang lahat ng honey na makikita nila at sa wakas, narating nila ang ika-15 antas at ito ang huling antas. Pumasok sila sa isang malaking pinto at nakita nila ang isang malawak na bakanteng silid. Pumasok sila at biglang nagsara ang pinto sa kanilang likuran at lumitaw ang isang higanteng bulate sa lupa at ito ang huling malaking pagsubok. Hindi sila makakaalis hanggat hindi nila ito natatalo. Sinabihan ni Takumi ang mga bata na huwag makialam at pumayag naman sila. Nagsimula ang laban at nagbitaw si Takumi ng isang matalim na hangin kaso naiwasan ito ng bulate at bumawi ng atake at mula sa lupa. Naglabas ng mga bola ng buhangin ang bulate at inihagis ito kay Takumi na mabilis na naiwasan ang mga ito. Gumamit ng isang mahika si Takumi upang pigilan ang atake ng bulate at isa pang mahika upang mapigilan ito. Tumama ang palason ng hangin at naglaho ang bulate at ang laban ay mas madali kaysa inaasahan ni Takumi na ikinadismayan niya. Hindi niya alam kung dahil ba mahina ang bulate o masyadong malakas siya. Iniwan ng bulate ang isang pangil. Isang gema ng mga diwata at karne ng bulate. Ang huli ay napakahalaga ngunit hindi niya ito gustong tikman at tinanong siya ng kambal kung tapos na sila. Napaluhod sila at hinawakan ang kanyang buhok bilang pagbati na tulad ng ginagawa niya sa kanila. Isang pinto ang nagbukas at nagpakita ng isang aparato para bumalik sa unang antas at mayroon ding isang kahon ng kayamanan. Sa loob ay nakakita sila ng mga bomba na sumasabog kapag lumalapit ang nagbibitaw ng mahika. Naisip ni Takumi na katulad ito ng mga granada at nang mapansin niyang naglalaro ang mga bata gamit ito, agad niya itong kinuha at sinabing mas mabuting siya na lang ang magtago nito at lahat sila ay humawak sa bola ng kristal at biglang nasa labas na sila ng yungib. Tinanong ni Takumi ang mga bata kung handa na silang bumalik sa bayan, ngunit ang kambal ay hindi pinansin ng kambal si Takumi at binalaan siya tungkol sa isang misteryosong hayop sa harap nila. Tiningnan ni Takumi ito at unang inisip na ito ay isang lobo kaso mabilis niya itong tinanggal na ideya. Hindi siya sigurado kung ito ay isang hayop o isang halimaw. Lumapit siya sa mga bata upang handa siyang ipagtanggol sila at napansin niya na kumikilos ang buntot ng hayop, na nagpapakita ng isang antas ng simpatiya at kasiyahan na parang isang aso. Napansin din niyang hindi natatakot ang kambal. Kaya't inisip niya na hindi ito delikado at binuksan ni Takumi ang kanyang menu at tiningnan ang impormasyon ng hayop. Lumalabas na ito ay isang fen na may antas na 25 at ranggong S, at ang pinakakakaiba ay may tanda na may kasunduan ito sa kanya. Hindi maalala ni Takumi na gumawa ng anumang kasunduan, ngunit inisip niya na marahil ito ay kagagawan ng Diyos at tinawag ni Takumi ang fen at agad itong lumapit. Sinimulan niyang bigyan ito ng mga simpleng utos tulad ng pag-abot ng paa, pag-upo at pagyuko, at lahat ay ginawa nito ng perpekto. Hinahaplos ni Takumi ang hayop bilang pagpapakita ng pag-aproba. Nakita ito ng kambal at tinawag din ang hayop at itinaas ang kanilang mga kamao sa harap nito at hindi naintindihan ni Takumi kung ano ang ginagawa nila, ngunit napansin niyang iginagaya nila ang pagkilos ng fen.
Niyakap ng mga bata ang halimaw at naupo kasama ito at sinabi nila kay Takumi na dapat bigyan niya ng pangalan ang hayop. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip ay pinangalanan ni Takumi ang hayop na Yel at nang makarating sila sa tulay na nag-uugnay sa lungsod, sinabi ni Takumi na dapat nilang itago si Yel dahil maaaring matakot ang mga tao. Inutusan niya si Yel na magtago sa kanyang anino at ang Fen ay sumanib sa anino ni Takumi na ikinagulat naman ng kambal. Ipinaliwanag ni Takumi na ang paggamit ng mga hayop na may kasunduan ay bahagi ng madilim na mahika, at karaniwang nananatili sila sa mga anino at lumalabas kapag tinawag. Bumalik sila sa simbahan at kinausap ni Takumi si Cell tungkol sa kasunduan niya sa Fenrir. Ipinaliwanag ni Cell na hindi siya ang gumawa ng kasunduan kaso ang pinuno ng pamilya ng Diyos ng tubig ang nauna upang pasalamatan si Takumi, may mga bagay pa raw na ibibigay kay Takumi. Pinaghinalaan ni Takumi na may kaugnayan ito sa kambal, dahil mukhang nagmula sa tubig ang kanilang mga kakayahan at ibinigay ni Cell kay Takumi ang isang bagong inventaryo ng mga bagay na ipinadala sa kanya. Sinuri ito ni Takumi at nag-alok si Cell na magbigay pa ng higit, subalit tinanggihan ni Takumi nang nahihiya na kinagalit naman ng Diyos at pinaalalahanan siya ni Cell na isa siyang Diyos at sa wakas ay bumalik silang lahat sa tinuluyan nila at natulog ng magkakasama sa kama at kinaumagahan. Pumunta si Takumi sa lugar na itinuro ni Cell at natagpuan ang dalawang bagong hayop. Isa sa mga ito ay isang flying tiger na uri ng S-rank monster na kumokontrol sa hangin at malayang lumilipad sa kalangitan. Ang isa naman ay isang Thunderhawk, isang gintong lawi na gumagamit ng Thunder Magic at may bilis na parang Sonic at tungkol sa kanilang mga pangalan, pinili ni Takumi na tawagin ang tigre na Fit at ang lawi na Bolt. Sa katunayan ay ipinadala na ni Cell ang mga kwelyo para sa mga hayop kaya sila ay maayos na nakasuot at nasanay na sumali sa White Wings upang maiwasan ang anumang isyo sa ibang tao. Ang mga kwelyong ito ay maaaring lumiit kasabay ng mga alaga, na nagpapalitan nyo sa kanila na parang mga kuting at tuta. Interesado ang mga bata sa mga kwelyo at nais din nilang magsuot nito kaya't ipinaliwanag ni Takumi na hindi magandang ideya para sa kanila na gumamit ng ganoong mga aksesorya. Dahil kakaiba ang magiging tingin ng mga tao sa isang matanda na may kasamang mga bata na may suot na kwelyo ng alaga. Sa kalye ay nalungkot sina Alan at Elena na hindi nila maaaring magamit ang mga aksesorya ng mga alaga, kaya't binigyan sila ng guardian ng mga kwintas na may mga pendant na anghel na lumalaban sa mga atake ng mahika. Bukod dito ay binigyan din sila ng pursuit ring na nagpapakita ng lokasyon ng nagsusuot sa isang mapa. Sa wakas ay binigyan din sila ng bawat isa ng isang magical pouch para makolekta ang mga gamit sa kanilang mga pakikipagsapalaran, matapos ang lahat ng ito ay inihayag ni Takumi na oras na para bumalik sa lungsod kaya't tinawag niya pabalik si Bolt at pinapanatili sina Fit at Jules sa kanilang mas maliit na anyo. Pagdating nila, naakit si Alan sa isang tindahan na puno ng mga stuffed animals kaya't dinala ni Takumi ang mga bata sa loob ng tindahan. Tinanong niya ang tindera kung maaaring gamitin ang mga ribbon bilang decoration sa buhok at sa halagang 50 gold coins bawat isa, binili niya ang mga ribbon para sa buhok ni Elena. Nang makita ni Elena ang kanyang pagbabago sa salamin ay agad nahulog ang kanyang loob sa kanyang bagong hitsura, dahil sa kasiyahan niya ay hinayaan siyang pumili pa ng isang ribbon at pinili ni Elena ang isang itim na ribbon dahil ito ang kulay ng buhok ng kanyang ama. Tinanong ng tindera kung pinili ba ng bata ang kulay na iyon dahil mahal niya ang kanyang ama at kinumpirma ni Elena ito ng oo. Naikinalugod naman ni Takumi at tinanong niya si Alan kung may gusto siyang bilhin kaso naramdaman ni Alan na hindi bagay sa kanyang estilo ang mga ribbon kaya't umiling siya. Sa masayang mood, nag-alok ang tindera na subukan ang ilang bagong damit sa mga bata at dinagtagal ay ipinapakita na nila ang kanilang karisma sa pinakabagong mga damit ng tindahan. Tinanong ni Takumi kung siya mismo ang gumawa ng mga damit at kinumpirma ng tindera na siya rin ang nananahi nito. Sa lahat ng damit ang pinakagusto ng kambal ang mga may taingan ng hayop kaya binili ito ni Takumi upang mapapasaya ang kanyang mga anak. Sa gabi habang natutulog ang mga bata ay iniisip ng kanilang guardian kung ano ang magandang bilhin para kay Alan tulad ng ginawa niya kay Elena. Nagsimulang mag-isip si Takumi kung ano ang magandang ibigay sa isang batang lalaki. Natanggap lamang ni Takumi noon ang mga bagay na hindi umiiral sa mundong ito tulad ng mga video game, laruan na kotse at trading cards kaya nalito siya sa paghahanap ng angkop na regalo. Kinabukasan ay ginigising siya ng karaniwang kasiyahan ng kanyang mga anak,
Ngayon ay may dagdag na kasiyahan dahil kasama na ang mga hayop sa kanilang grupo at mas mataas pa ang excitement dahil ito ang unang araw na sila'y mag-e-expedition sa Gaia Forest kasama si Volt upang tapusin ang misyon. Kailangang bawasan ng White Wings ang bilang ng mga halimaw na nagbabanta sa kagubatan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga pugad at pagtanggal sa mga ito. Pagdating nila sa kapitan ay medyo nahihiya ulit ang mga bata lalo na nang lumapit ang isang estranghero sa kanilang ama upang ipakilala ang sarili bilang bise-kapitan. Ang pangalan niya ay Isaac Risner at tila tanggap niya ang pakikilahok ng mga matatanda, kaso nagtanong kung ligtas ba talaga ang mga bata sa isang mapanganib na A-rank na kagubatan. Sinubukan na sabihan siya ni Volt sa pamamagitan ng komento na mas malakas ang mga bata kaysa sa kanilang itsura. Ngunit nag-react sina Alan at Elena sa pamamagitan ng mas pagtago pa sa likod ng kanilang guardian. Humingi ng paumanhin si Takemi para sa pagiging mahiyain ng mga bata at sinubukan silang hikayatin na magpakitang gilas, ngunit mukhang kailangan pa ng kaunting oras para bumaba ang kanilang pagkahiya at sa anumang kaso, inanunsyo ni Volt na gagamit sila ng mga karwahe upang makarating sa Gaia Forest at hiniling sa lahat na sumakay. Napansin ni Takemi na may isang taong nakatingin sa kanila ng kakaiba at naramdaman niya ang mga damdamin ng kanyang mga anak na tila naramdaman din ng ilang puot. Akala niya ito ay dahil sa hindi pagtanggap ng ilang mga adventurer sa presensya ng mga bata sa ganitong uri ng ekspedisyon. Sa daan papunta sa misyon ay ipinaliwanag ni Isaac na aabutin ng halos 1 oras upang makarating sa kagubatan, kaya't sinabi ni Takemi sa mga bata na maaaring maging boring ang biyahe, pero ayos lang ito sa kanila. Dalawang adventurer ang nagsimulang hikayatin ang mga bata at sinasabing nasabik silang makipagtulungan bilang isang team kasama ang mga bata, na ikinagulat ng mga bata na tila naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanilang mga balikat. Habang gumagalaw ang karwahe, naramdaman ni Takemi na nagiging komportable na ang mga bata na labis niyang ikinatuwa. Pagdating nila sa gilid ng Gaia Forest ay inanunsyo ni Volt ang kanyang 5 araw na plano sa paghunting, na ang bawat isa sa 3 hukbo ay kukuha ng iba't ibang ruta upang maabot ang kampo. Ipinakilala ng kapitan si Takemi sa grupo ng mga adventurer na sasama sa cavalry. Ang kanilang leader ay si Rudolph mula sa Dragon Breath na sabik makipagtulungan sa lahat ng miyembro ng ekspedisyon at ang batang babae ay si Iris, habang ang batang lalaki na nakaberdeng kamisete ay si Gilm at ang isa na nakaasol ay si Zack. Si Rudolph ay nasa A-rank kaya humanga at nasabik si Takemi na makatrabaho ang isang mataas na antas na adventurer. Tinawag ni Volt ang lahat para magsimula at sa daan ay ipinakita ng kambal ang kanilang kakayahan sa pagdetect ng presensya ng mga kalaban. Binalaan ni Takemi na may halimaw na dumarating mula sa kaliwa kahit na walang ibang nakakakita nito. Sa kabila ng babala na ito ang detection magic ni Gilm na umaasa sa isang magical signal ay hindi nakadetect ng kahit ano, habang ang purong perception ng kambal ay mas epektibo sa pagsasabi ng mga kalapit na panganib. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay na-detect ni Gilm ang presensya at ang grupo ay pumasok sa combat mode. Di nagtagal ay lumitaw ang isang pulang lobo mula sa kagubatan na ikinagulat ng mga adventurer. Ngunit hindi tulad ng iba ay tuwang-tuwa sina Alan at Elena sa presensya ng hayop at tumakbo upang makipaglaro dito, na nagpapaalala kay Takemi na nakalimutan niyang sabihin sa kanila na manatiling tahimik at sa isang sulok. Sinipa ni Alan ang halimaw na sinundan ni Elena at magkasama nilang natalo ang kaaway sa loob lamang ng ilang segundo na ikinagulat ng lahat. Karaniwang hinahaplos ni Takemi ang ulo ng mga bata upang purihin ang kanilang tagumpay, kaso sinabi sa kanila na magpahinga at hayaan naman ang iba na mangaso, samantala gusto ni Volt malaman kung ano ang kanilang nasaksihan dahil ang mga pulang lobo ay mga C-rank na nilalang. Naalala ng kanilang ama ang araw na pinapabagsak ng kambal ang isang kalbo na lalaki sa Adventurers Guild, bagaman kahanga-hanga ang tagpo na iyon subalit iniisip ng kapitan na nangyari lamang iyon dahil naging kampante ang lalaki. Hindi niya akalain na ang mga batang ito ay tunay na makakapatay ng mabangis na halimaw gamit lamang ang sipa. Naalala ni Takemi ang pagkakatagpo sa kambal sa Gaia's Forest na ikinagulat ng mga adventurer, sa katotohanan na nakaligtas ang 2 bata sa napakadelikadong kagubatan. Ipinaliwanag nito ang kahangahangang lakas na ipinakita ng 2 bata habang nagmasid si Cell sa kanilang paglalakbay. Pinagsisihan niyang inilagay si Takemi sa sitwasyong ito at umaasa siyang magtatagumpay sa kanyang misyon. Nanalangin siya sa mga Diyos para sa kaligtasan ng trio at biglang tumakbo sina Alan at Elena papunta sa kagubatan.
kaya't kinailangan habulin ng kanilang ama upang tingnan kung ano ang nangyari at napag-alaman niyang nakakita sila ng spirit grass, isang halamang may mahiwagang katangian na ginagamit din bilang sangkap sa mga potion. Bagaman binigyan sila ng karagdagang paghaplos sa ulo para sa kanilang pagkakatuklas, pinaalalahanan silang muli ni Takemi na hindi sila pwedeng tumakbo sa kagubatan ng basta-basta, ngunit sa kanilang malungkot at kaibig-ibig na mga mukha ay pumayag siyang maglakad pa ng mas malalim sa kagubatan. Di nagtagal ay nakakita sila ng slimy rock moss na isang epektibong lunas para sa pangangati, ngunit maaaring magdulot ng pantal kung direktang madikit sa balat at naalala ni Isaac nang gamitin ng kanyang kapitan ang moss na ito upang gamutin ang kanyang pangangati. Nasabik si Volt na kolektahin ang sangkap na ito kaso bago pa niya ito mahawakan, binalaan siya ni Isaac tungkol sa pantal at sinaway ang kanyang superior at itinuturo na mas matalino pa ang mga bata sa pagtawag ng nakatatanda bago hawakan ang halaman. Nakita ni Takemi na kakaiba ang dynamic sa pagitan ng dalawa kaso ipinaliwanag ng isang adventurer na palagi ng ganoon. Para mas mapalala pa ang sitwasyon, ang mga pagsaway ay tumagal ng higit sa 1 oras kaya't tinawag ni Takemi ang mga bata at hiniling sa kanila na gumawa ng isang bagay ng palihim, dinala ng kambal ang balabal ni Isaac at iniabot sa kanya ang isang bag ng moss na ikinalugod naman ng bise-kapitan, at nakalimutang muling pag-alitan si Volt. Muling naibalik ng kambal ang kapayapaan gamit ang kanilang iba't ibang kasanayan, ngunit panandalian lamang ito dahil lumapit ang isang mataas na orc kasama ang 6 na mas maliit na orc, nangako si Rudolph na haharapin ang pangunahing kaaway habang sumali rin sa laban si Takemi. Nagduda si Volt kung kaya ni Takemi ang isang orc ngunit pinatunayan ng batang lalaki na mali siya sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa mga halimaw gamit ang kanyang klasikong wind cutter. Sa parehong oras ay nilabanan ng mga kapitan ang natitirang mga orc at hinarap ni Rudolph ang kanilang leader. Matapos ang tagumpay ay hiniling ni Volt ang isang paliwanag kung paano nagawa ng isang di umano'y walang karanasang adventurer na wasakin ang isang orc sa isang galaw. Hindi nagustuhan ng kambal ang paraan ng paglapit ng kapitan at tiningnan siya na parang galit na mga aso. Gayunpaman ay natuklasan ng lalaki na ang rank F ni Takemi ay isang pekeng ranggo at iminungkahi kay Rudolph na ayusin ang ranggo ng bata pagbalik nila sa Adventurers Guild. Hindi maintindihan ni Takemi kung paano maiaangat ni Rudolph ang kanyang ranggo sa pamamagitan lamang ng paghingi, kaya't ipinaliwanag ni Rudolph na ang rekomendasyon mula sa isang mataas na antas na adventurer ay sapat na para itaas ng guildmaster ang ranggo ng isang tao depende sa kaso. Bumalik sa kamakailang labanan, napansin ng A-rank adventurer na maraming mga orc sa gilid ng kagubatan at kakaibang kalmado ang paligid. Ibinahagi ni Isaac ang parehong pangamba dahil bihira ang ganitong pangkat ng mga halimaw doon, itinuturing itong isang masamang pangitain. Sa seryosong mukha ay inanunsyo ni Volt ang isang buong investigasyon hanggang sa biglang humiling ang kambal ng isang malamig na merienda sa kanilang tiyuhin. Habang kumakain ay tinanong ng kapitan kung paano nakuha ni Takemi ang ghost bread na kilala sa pagiging sobrang bihira sa mga bake shop. Ipinaliwanag ni Takemi na personal itong ginawa ng baker para sa kanya na kinainggit naman ni Volt na humiling ng isang kagat mula sa mga bata at nang tumanggi ang mga ito, wala nang nagawa ang kanilang guardian kundi magbigay ng isa pang tinapay para sa malaking bata, na piniling ibahagi ito sa buong koponan ng ekspedisyon. Pagkaraan ay nakakita sila ng pulang sigaw sa langit at nagmadaling tingnan ang pangyayari at upang makarating doon ng mas mabilis, ginamit ni Takemi ang wind magic at dinala sina Alan at Elena kasama niya. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang 4 na blood wolves na humahabol sa ibang grupo ng mga tao, isang mas advanced na lahi kaysa sa red wolf na may mga nasugatan at nagpasya si Takemi na gamitin ang kanyang water katana at nilabanan ang mga lobo kasama ang kambal. Napakabilis ng tagumpay kaya't pagdating ng natitirang koponan ay natapos na ang lahat, na ikinagulat ni Volt na mas malakas pa si Takemi kaysa sa inaasahan at banibiro ni Volt na masyadong payat si Takemi para magmukhang napakalakas, na muling nagpagalit sa mga bata at pagkatapos nito, naramdaman ni Takemi at ng mga bata ang isa pang mapanganib na presensya na mas malakas pa kaysa dati. Sa kampo ay may isang sundalo ang nagsimula sa pagputol ng karne sa malalaking hiwa at ang in-charge sa sabaw ay naglagay lang ng asin sa timpla. Tinanong sila ni Takemi tungkol sa kanilang kakayahan sa pagluluto dahil ginagawa nila ito ng mali. Sinabi ng kapitan na dapat tandaan ni Takemi na mga knight sila at hindi pwedeng asahan na marunong sila sa kusina, kaya tinanong ni Takemi ang isa sa mga adventurer kung kaya niyang magluto ng mas masarap.
pero tinawanan siya ng kasamahan nito at sinabing siya ang pinakamasamang magluto kaya't huwag umasa sa kanya. Dahil sa pagsisikap ni Takumi na magbigay ng magandang pagkain sa kanyang kambal ay nagsimula siyang maghanda, kumuha siya ng maraming gulay at nagbigay ng mga utos sa dalawa pa para makapagluto ng masarap na sabaw at sa huli, naging masarap ang hapunan at lahat ay nasiyahan. Kinabukasan ay hiningi nilang gawin din niya ang agahan at pumayag siya. Muling naramdaman ni Takumi ang masamang tingin sa kanya at sa mga bata habang patuloy silang naglalakbay sa kagubatan, lalo pang lumalim ang paglalakbay ng kanilang grupo kaso may napapansin silang hindi maganda dahil wala silang nakitang kahit anong halimaw buong araw na talaga namang kakaiba. Nagtanong si Takumi kung may problema at isang Ginoo na nagpakilala bilang si Kapitan Tercero Barrios ang nagpasalamat, dahil sinagip niya ito mula sa pag-atake ng mga lobo kahapon at ikinwento nila na kakaiba ang sitwasyon dahil sa isang pangyayari, inatake sila ng maraming lobo kahapon pero ngayon ay kahit naglakbay sila ng mas malalim ay wala silang nakitang kahit ano. Ang mas nakakabahala ay ang presensya ng masamang mata na sumusunod sa kanila mula nang umalis sila, biglang naramdaman ng kambal ang isang makapangyarihang halimaw at ito ang isang malaking itim na ahas at nagsimula itong umatake sa grupo. Inatake ito ni Takumi gamit ang kanyang hangin pero hindi ito nasaktan kahit kaunti. Pinahinto ni Takumi ang kambal na magsisimula sana ng kanilang pag-atake at binalaan silang mapanganib ito kaya't mas mabuting huwag na lang lumapit. Inatake sila ng ahas at muling pinaulanan ni Takumi ng hangin pero naiwasan ito ng ahas ng madali. Gumamit si Barrios ng spell para pigilan ang ahas pero lahat sila napansin na mahirap talunin ang kalaban. Inutusan nilang ilabas ni Isaac ang mga sugatan mula sa labanan para magamot at hindi makagulo at agad na sinunod niya ito, nagsimulang umatake ang mga adventurer sa ahas gamit ang kanilang mga armas, pero napakatigas ng balat nito at hindi puminsala ang kanilang mga atake. Napansin ni Takumi na immune sa pisikal at magical na mga atake ang ahas. Nakita ng ahas ang mga sugatan mula sa malayo at nagdesisyon na lapitan sila kaso napinsala ni Takumi ang isang puno gamit ang kanyang spell at nagtagumpay na harangan ang daan. Inatake ng kapitan ang ahas gamit ang kanyang espada, pero hindi nila nagawang masaktan ang halimaw at ang mga adventurer ay nagbitaw ng dalawang pinagsamang spells pero wala itong naging epekto. Umabanti ang ahas upang atakihin sila at nakita ni Takumi ang mga kambal na nakasakay sa likod nito. Sumigaw siya na bumaba at lumayo, ngunit napansin sila ng ahas at di na nagsayang ng oras si Takumi at mula sa kanyang inventaryo ay kumuha siya ng kutsilyo, tumakbo at itinarak ito sa mata ng ahas na sa wakas ay nagdulot ng malaking pinsala. Muli niyang naramdaman ang masamang tingin at sinabihan ni Takumi ang mga bata na huwag magpa-distract, pero huli na tinamaan si Takumi ng buntot ng ahas at siya'y napalipad at hindi siya makalapit upang suriin ang mga bata dahil hindi siya pinatakas ng ahas. Kaso sa kabutihang palad ay may isang adventurer ang pumunta upang tingnan ang mga ito at nag-alok na gamutin sila. Pinapakalma ni Rudolph si Takumi, sinasabing ayos lang ang mga bata pero nagagalit pa rin si Takumi at hiningi na bigyan siya ng oras upang magamit ang advanced na wind magic na hindi pa niya nagagamit dati. Tiwala siyang mananalo sila sa pamamagitan nito at pumayag naman si Rudolph. Sinabi ni Takumi na kapag tinawag siya, dapat siyang lumayo at posibleng gumawa ng pwesto sa likod niya upang maiwasan na maipit sa spell. Nagsimulang umatake ang mga adventurer sa ahas sa iba't ibang lugar upang malihis ang atensyon nito habang inilabas ni Takumi ang spell. Naisip ni Takumi kung gaano karami na lakas ang kakailanganin at naisip niyang sapat na ang kanyang na-charge. Tinawag niya si Rudolph at inutusan itong lumayo at pumwesto sa likod niya at pagkatapos nila itong hintayin, pinakawalan ni Takumi ang kanyang spell. Tumalon ang ahas patungo sa kanya at tinamaan ito ng direkta at matapos ang sagupaan, bumagsak ang ahas at nagsimula ng mawasak ang katawan nito sa ilalim ng spell, nawasak ito ng tuluyan at nahati-hati sa mga piraso. Nagulat si Takumi na nagtagumpay siya, ngunit bumagsak din ang mga puno sa paligid dahil mas malakas ang spell kaysa sa kanyang inaasahan at pinuri siya ni Rudolph at sinabing ang dugo ng ahas ay magagamit pa, kaya dapat mag-imbak bago maubos. Tumakbo ang mga kambal upang yakapin si Takumi at tinanong niya kung ayos lang sila at sumagot sila ng oo, na mukhang perpekto ang kalagayan at nagpasalamat si Takumi kay Iris sa pagpapagaling sa kanila pero sinabi nito na wala siya gaanong nagawa at malalakas talaga ang mga bata, subalit nagbabala siyang maaaring magkakasakit ito kalaunan at dapat silang alagaan. Kumpirmado ang hinala ni Takumi na may malaking resistance ang mga bata at kung mga normal na bata lang sila,
malamang na nawalan na sila ng buhay at muling naramdaman ni Takumi ang masamang tingin, ngunit ngayon ay natukoy na niya ito at nakita niya ang isang sundalo sa malayo. Lumapit si Takumi at kinuha ang espada nito at ang mga ibang sundalo ay pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari at tinanong si Takumi kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Takumi na dapat nilang tanungin ang sundalo at ang kapitan ay nagtanong sa sundalong nagngangalang Sitch kung may ginawa ito, at sumagot ito ng wala. Inakusahan ni Takumi si Sitch ng palaging pagtingin sa kanya ng may pagnanasa sa dugo. Kinumpirma ni Rudolph na mula nang magsama sila ay lagi nang tinitingnan ng sundalo si Takumi at ang mga bata ng may pagnanasa sa dugo at malaking galit, na naging dahilan upang masaktan ang mga bata. Malaking pagkakagalit ang naramdaman ni Takumi dahil dito at sinabi ni Sitch na lahat ng ito ay kasinungalingan. Galit na sinabi ni Takumi na inilagay ni Sitch sa panganib ang kanilang mga buhay at dapat siyang tumigil sa pagsinungaling. Maging si Rudolph ay napansin ang matinding galit ng sundalo at sumabog si Sitch at sinabing lahat ng ito ay kasalanan ni Takumi. Hindi maintindihan ni Takumi kung paano nakakuha ng pabor mula kay Kapitan Walt si Sitch at di inaasahan ni Takumi ang tugon na iyon. Tumingin siya kay Walt para sa paliwanag, pero masyado itong nahihiya upang magsalita kaya't ipinaliwanag ni Isaac na matagal nang inihayag ni Sitch ang kanyang pag-ibig kay Kapitan Walt. Tinanong ni Takumi kung ito ba ay pag-ibig na parang respeto o paghanga, kaso sumagot si Isaac na ito ay tunay na pag-ibig. Nahiyang sinabi ng kapitan na gusto niya ang mga babae at tinanong ni Sitch kung may gusto siya sa oras na iyon at sumagot ang kapitan na wala, kaya't hiningi ni Seyes na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit tumanggi ang kapitan. Humingi ng paumanhin si Isaac kay Takumi sa pagdadala ng personal na alitan sa labanan at pinabayaan itong makaapekto sa kanila. Binanggit niya na hindi sila naging mabuting mga kapitan at si Sitch ay tatanggap ng nararapat na parusa. Subalit tinanggihan ito ni Takumi at piniling palampasin na lang dahil ang mga bata ay ligtas at bahagi ito ng kanyang kasalanan sa pagiging mahina. Pero hindi na niya hahayaan itong mangyari muli at sinabi ni Rudolph na ang laban sa ahas ay nagbukas ng gana nilang lahat, at kung maaari bang magluto ng hapunan si Takumi. Alam ni Takumi na inosente ang mga ibang kawal kaso ayaw niyang pakainin sila, pero masayang masaya ang kambal at excited na kumain kasama sila dahil wala silang kinikimkim na sama ng loob. Naiintindihan ito ni Takumi at nagdesisyong ihanda ang hapunan para sa lahat at lahat ay tumulong. Sinimulan ni Takumi ang paggawa ng sabaw at gustong tumulong ng mga bata sa paghalo ng itlog, kaso sa pagbasag ng itlog ay ginawa nila ito ng sobrang lakas at nabasag ito ng todo kaya't nalungkot sila. Pinalubag loob sila ni Takumi at sinabing matututo rin sila balang araw at hindi tulad ni Iris na kahit matanda na ay hindi pa rin marunong magbati ng itlog. Sa gabi ay sinuri ni Takumi ang kanyang mga istatistika at ang paggawa ng kasunduan sa mga halimaw ay nagbigay sa kanya ng maraming antas at bagong kakayahan, kabilang ang water magic at naisip niyang idinagdag ito ni Cell sa kanya at dumating si Walt upang makipag-usap sa kanila. Inimbitahan siyang umupo ng kambal at humingi siya ng paumanhin sa mga alitang nangyari at nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nila dahil naging malaking tulong sila. Sinabi rin niyang tapos na ang misyon dahil masyadong delikado nang magpatuloy sa dami ng mga sugatan, at pagbalik nila ay maaari nilang kunin ang kanilang gantimpala sa guild. Sa wakas ay sinabi niyang hihingi silang muli ng tulong sa hinaharap at ito'y ikinatuwa ng mga bata at pagdating sa guild, sinalubong sila ni Luna na excited na makita sila at binanggit na may ipapakita siya at dinala niya si Takumi sa braso at dinala sa opisina ng pinuno ng guild, kung saan nakilala nila si Johan ang leader ng guild sa Silan at ipinakilala ni Takumi ang sarili at ang mga bata. Sinabi ni Johan na nakausap niya sina Kapitan Walt at Rudolph at parehong inirekomenda na itaas ang kanyang ranggo. Naalala ni Takumi na sinabi nila iyon pagkatapos ng insidente sa laban kaso iginiit ni Johan na ang hitsura ni Takumi ay hindi nagpapakita ng kanyang tunay na lakas, na talagang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan pero hindi niya maaaring baliwalain ang rekomendasyon ng dalawang pinakamahusay na tao kaya't iniangat siya hanggang rank A. Masayang masaya si Luna at binati siya, sinabing ang mabilis na pag-angat sa ganito kaikling panahon ay isang malaking tagumpay at pinapakalma ni Johan si Luna na humingi ng paumanhin sa kanyang labis na kasiyahan. Nagpatuloy si Johan na binanggit na abisuhan siya na natalo ni Takumi ang ilang Red Wolf at isang malupit na ahas. Nagtanong si Takumi kung sapat na ba iyon para maabot ang level at humingi ng paumanhin si Johan at sinabing hindi pa siya maaaring itaas sa rank S.
Binanggit ni Takumi na hindi siya nagrereklamo, kundi nagulat lang na itinaas siya ng ganito kataas at ipinaliwanag rin ni Johan na naabisuhan siyang malalakas din ang mga bata at nais niyang malaman ang opinyon ni Takumi dahil maaaring magduda ang mga tao sa dalawang bata na may mataas na ranggo, ngunit kung mananatili silang rank E ay hindi sila makakapag-misyon ng mataas na level. Naaalala ni Takumi na ang grupo ay maaari lang tumanggap ng mga misyon batay sa average na ranggo ng buong grupo. Kung ang dalawang bata ay ranggo E, maaari lang silang tumanggap ng mga misyon ng ranggo C at D, na magiging walang silbi ang kanyang pag-angat. Kaya't iminungkahi ni Takumi na itaas sila sa ranggo D upang ang grupo ay maging ranggo C at makakatanggap ng mga misyon ng rank B. Nagustuhan ng leader ang plano at tinanggap ito at ipinadala si Luna upang asikasuhin ang mga papeles. Kinuha ng mga bata mula sa kanilang mga bag ang kanilang mga ID at ibinigay kay Luna. Habang niskan niya ito ay napansin niyang natapos nila ang buong labyrinth ng lugar sa unang pagsubok at ito'y sa loob lamang ng ilang araw at ito'y isang record. Alam ni Takumi na nagawa nila ito dahil sa instinct ng mga bata at hiniling kay Luna na itago ito bilang lihim dahil nais niyang manatili silang mababa ang profile. Iginiit ni Luna na karamihan ay gustong ipagmalaki ito at walang magtatangka na magulo sila, pero naintindihan niya at pumayag na itago ang lihim at ibinigay ni Luna ang kanilang mga gantimpala at ang na-update na mga ID at bago sila umalis, masayang hiniling ni Luna na bilhin ang mga materyales na nakolekta nila mula sa huling misyon dahil tila mahilig siya sa mga bagay na ito. Inakay ni Luna si Takumi sa isang bodega kung saan kinuha niya mula sa kanyang inventaryo ang isang malaking bahagi ng ahas at hiniling na iwanan siya ng ilang mga materyales. Pumayag siyang ibigay ang 2 katlo at nais lamang itira ang sapat para sa kanya at sa kambal. Nais din niyang ibenta ang lahat ng nakolekta ng mga bata sa kagubatan na hindi ikinatuwa ng mga ito, pero nang pasalamatan sila ni Luna ay hindi na sila nakatanggi at pagbalik sa bahay, sobrang pagod si Takumi at nakatulog agad paghiga. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsimula ng turuan ni Takumi ng matematika ang kambal. Pagkatapos nilang mabilang hanggang 10 ay itinuro naman niya na ang halaga ng malaking tansong barya ay 10 beses ng maliit na tansong barya, at ang pilak na barya ay 10 beses ang halaga ng malaking tansong barya. Binigyan niya sila ng problema sa pagbibilang para malaman kung paano pagsamahin ang malaking at maliit na tansong barya, at tama nilang na-solve ang sagot at nagsimula silang mag-enjoy sa matematika at humiling pa ng isa pang problema kay Takumi. Tinuruan niya sila tungkol sa pagdaragdag at madali nila itong naintindihan. Sinabi ni Takumi na dapat silang pumunta sa palengke upang subukan ang kanilang mga kasanayan sa matematika. Pumunta sila sa tindera ng prutas at sinubukan ng kambal na bumili ng mga prutas sa kanilang sarili at binili nila ang mga prutas at binayaran ng eksaktong halaga, at pinuri sila ng tindera dahil sa kanilang katalinuhan. Binanggit rin ng tindera kay Takumi na magaling siyang nagturo sa mga bata. Masaya ang kambal na kaya na nilang bumili ng mag-isa at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at inilagay ni Takumi ang mga prutas sa kanyang inventaryo at sinabi sa mga bata na pupunta sila sa tindahan ng libro. Namangha ang kambal sa dami ng mga libro kaso naghahanap si Takumi ng librong magtuturo sa kanya ng magic ng tubig na kamakailan lang niyang natutunan. Kumuha siya ng isang libro tungkol dito at nagsimulang magbasa at nakita niya ang kuryosidad ng kambal kaya tinanong niya kung gusto rin nilang matuto ng mga alpabeto at salita. Masigasig silang pumayag at lumapit ang matandang tindera at sinabi na mayroon silang mga picture books para sa mga bata upang mas mabilis silang matuto magbasa. Nagpasalamat si Takumi at sinundan ng kambal ang matanda at binanggit ng tindera na magaling na guro si Takumi at medyo nahiya siya. Kinabukasan ay pumunta sila sa guild at kumuha ng misyon na hanapin ang nawawalang pusa. Inaprobahan ni Luna ang kanilang misyon at sinabi na ang deadline ay 2 araw lang at nagsimula silang maghanap sa lugar kung saan huling nakita ang pusa. Tinawag ni Takumi ang kanyang mga alaga mula sa kanyang anino upang tumulong sa paghahanap. Lahat ay nagsimulang maghanap ng pusa kaso hindi nila ito natagpuan at sa huli ay labis na nalungkot ang kambal. Dinala sila ni Takumi sa ibang lugar at nakita nila ang iba't ibang pusa ngunit hindi ang hinahanap nila. Talagang malungkot na ang kambal pero nang tanungin ni Takumi kung susuko na ba sila, tumanggi ang mga ito at tinanong niya kung saang direksyon sila gustong pumunta at lahat ay sabay-sabay na itinuro ang isang direksyon. Nasilip ni Jul ang isang pusa at lumabas mula sa hideout nito ang itim na pusa na si Mina. Napagtanto ni Takumi na siya ang hinahanap nila at nasa sabik ang mga bata na makita ang pusa.
ngunit sinabi ni Takemi na dahan-dahan silang lumapit para hindi ito matakot at dahan-dahan lumapit ang kambal kay Mina, ngunit mukhang nag-aalala pa rin ang pusa. Nang iwagayway ng kambal ang kanilang feather locket sa harap ng pusa at tawagin ito sa pangalan, lumapit ito sa kanila at hinawakan ni Takemi ang pusa at kinumpirma na siya nga ang hinahanap nila matapos mabasa ang pangalan sa kwintas nito. Mukhang gutom ang pusa kaya't pinilit ng kambal na pakainin ito ni Takemi. Kumuha siya ng gatas at mangkok mula sa kanyang inventaryo upang pakainin ang pusa. Agad itong naubos at pagkatapos nito ay dinala nila ang pusa pabalik sa guild at pinagsama ito sa may-ari nito na labis na masaya at nagpapasalamat. Nagpasalamat siya kay Takemi at sa kambal at pagkatapos ay umuwi. Napansin ni Takemi na parang nagulat ang kambal sa kasiyahan ng may-ari at sinabi ni Takemi na dapat na rin silang umuwi. Ngunit nagsabi ang kambal na gusto pa nilang magpatuloy sa paghahanap. Nabigla si Takemi kaso tinanong si Luna kung may iba pang misyon para sa paghahanap ng nawawalang mga alaga. Sinuri ni Luna ang listahan ng mga misyon at sinabi na may isang misyon na bukas para sa kanila subalit maaaring hindi ito angkop para sa kambal. Ang misyon ay manghuli ng mga goblin na lumilitaw sa labas ng kalapit na nayon at nananakit sa mga residente at kanilang mga alagang hayop. Ipinaliwanag ni Luna na mahirap manghuli ng mga goblin para sa mababang antas na mga adventurer at hindi rin maganda ang bayad kaya't iniiwasan ito ng mga adventurer na nasa gitnang antas. Tinanong ni Takemi ang kambal kung papayag silang manghuli ng mga goblin. Ang unang tanong nila ay kung masarap ba ang mga goblin at nagtataka na sinabi ni Takemi na hindi sila mukhang masarap at pagkatapos ay nagsimula silang tapusin ang misyon. Sumakay sila sa likod ng mga alagang hayop ni Takemi at mabilis na nakarating sa kanilang destinasyon. Iginiit ni Takemi kina Jul at Fit na maging maliit upang makapasok sila sa nayon. Sa una ay nag-alinlangan ang mga gwardya sa mga bagong mukha, ngunit nang sinabi ni Takemi na galing sila sa Adventurer Guild at naging mahinahon ang kanilang mga ugali at pinapasok sila upang makilala ang punong nayon, napansin ni Takemi na mahigpit ang seguridad ng nayon at sinabi ng sundalo na madalas silang ina-attack ng mga goblin ilang beses sa isang araw. Nang makarating sila sa bahay ng punong nayon ay labis itong nagpasalamat sa pagtanggap nila ng misyon. Tinanong ni Takemi kung maaari pa siyang magbigay ng higit pang detalye tungkol sa mga goblin, ngunit nais malaman ng punong nayon kung kailan darating ang iba pang kasama nila. Sinabi ni Takemi na 3 lang sila at tinanong ng punong nayon kung kakayanin nila ito. Naiintindihan ni Takemi na mukhang mahina sila kaya't ipinakita niya ang kanyang A-rank adventurer card sa punong nayon at sinabing kaya nilang harapin ang mga goblin. Humingi ng paumanhin ang punong nayon sa kanyang pagiging bastos at biglang dumating ang isang gwardya upang magbigay alam ng isang pag-atake ng goblin. Naghanda si Takemi para kumilos at tinanong ng punong nayon kung isasama niya rin ang kambal. Sinabi ni Takemi na mas gusto niyang kasama ang mga bata upang masigurado na ligtas sila. Hinabol ng mga goblin ang mga residente palabas ng nayon at isang babae ang nadapa sa lupa at nang aatakihin na siya ng isang goblin. Pinatay ito ni Takemi gamit ang isang airshot at tinulungan ang babae na makatayo bago sinabing tumakbo na siya sa ligtas na lugar. Gusto rin ng kambal na manghuli ng mga goblin kaya't binanggit ni Takemi na magpatuloy sila ngunit mag-ingat. Gustong sumali ng mga alaga ni Takemi sa aksyon kaya't sinabi niya na manatili sila sa maliit nilang anyo at di nagtagal. Nagsimulang suntukin at sipin ng kambal ang mga goblin. Kinakagat sila ng aso at sinasaksak ng tigre at tinamaan ng kuryente ng ibon. Biglang dumating ang isang malaking goblin at ginamit ni Takemi ang kanyang appraisal skill upang malaman na ito ay isang goblin soldier, isang mataas na ranggo ng goblin. Balak niyang harapin ito ng personal kaso naunahan siya ng kambal at pinapabagsak nila ang goblin soldier gamit ang pinagsamang atake. Natapos nilang manghuli ng mga goblin ng mabilis at wala nang nagawa si Takemi. Habang pinupuri niya ang mga bata, bigla siyang nakarinig ng pangatlong boses sa tabi nila at nagtataka si Takemi kung ano ang nangyayari nang bigla niyang marinig ang boses ni Jul na nakikipag-usap sa kanya gamit ang telepathy. Masayang-masaya si Jul na makausap na ang kanyang amo subalit ayaw ni Takemi na tawagin siyang amo. Hiniling niya sa tuta na tawagin siya sa pangalan niya kaso ayaw nito at iginiit ng kambal na tawagin na lang siyang kuya gaya ng ginagawa nila, at nagustuhan naman ito ni Jul at pati sina Fit at Bolt ay nakakapag-telepathy na rin at sumang-ayon silang tawagin si Takemi na kuya. Nalaman ni Takemi na babae si Fit habang lalaki naman ang dalawa, ipinaliwanag ng 3 alaga sa kambal na mas magkasundo na sila ngayon at masaya ang kambal dahil tinuturuan nila ng mga salita ang mga alaga kanina.
Pinuri ni Takemi ang kambal para doon kaso nais din ng mga alaga na purihin siya kaya't pinalamutian niya sila. Biglang naramdaman ng kambal ang apoy sa malayo at umalis si Bulk upang tingnan ito. Naisip ni Takemi na dapat niyang patayin ang apoy gamit ang water magic at sa gabi, nagpupuyat siya upang basahin ang libro ng basic magic at gamit ang natutunan niya ay nagbitaw siya ng water ball sa apoy kaso bumagsak ito sa lupa ng kalahati. Sinubukan niyang muli pero pareho pa rin ang resulta. Kaya't nagdesisyon siyang dagdagan ang mana at gayunpaman kahit doble ang lakas ay bumagsak pa rin ang water ball sa lupa. Nadismaya si Takemi at hiniling kay Jul na siyang mag-handle nito, at agad na pinatay ni Jul ang apoy gamit ang tamang water ball. Nalungkot si Takemi sa sarili, kaso pinalakpakan siya ng kambal upang palakasin ang loob niya at pagkatapos noon ay umalis sila sa nayon at kinuha ang kanilang gantimpala mula sa guild at umuwi. Inaasahan ni Takemi na pagod na ang mga bata matapos ang buong araw na pagtakbo, ngunit puno pa rin sila ng enerhiya at humiling na basahan sila ng picture book. Ikinwento niya sa kanila ang iba't ibang uri ng isda sa dagat, kaso lang hindi pamilyar ang mga salitang iyon sa kambal at naisip ni Takemi na hindi pa sila nakakita ng dagat kaya't nagdesisyon siyang ipakita ito sa kanila. Makalipas ang 3 araw ay tinawag ni Takumi sina Volt at Isaak sa kanyang bahay upang ipaalam na aalis na siya sa lungsod upang maipakita sa mga bata ang buong mundo. Tinanong ni Isaak kung may pupuntahan ba siya at sinabi ni Takumi na bibisita siya sa port city ng Bailey. Guminhawa ang loob ni Volt na mananatili pa rin si Takumi sa loob ng kaharian dahil gusto niyang umasa dito kung sakaling may bigla ang problema sa mga halimaw. Kinabukasan ay nag-ikot si Takumi at ang kambal sa lungsod upang magpaalam sa lahat ng tumulong sa kanila. Naging emosyonal si Luna nang malaman na aalis sila at iniisip ni Takumi na baka may nararamdaman siya para sa kanya, pero gusto lang niyang bumalik si Takumi na may dalang maraming bihirang materyales. Sunod nilang binisita si Baker Road at ang kanyang anak upang sabihin na sila'y maglalakbay na. Hiningi ni Takumi na gumawa sila ng maraming tinapay para sa kanilang paglalakbay at tinanong sila kung anong tinapay ang gusto nila. Binanggit ni Takumi na gusto niya ang cream bun at red bean bun kasama ang ilang bagong varieties. Pagkatapos ay binisita ni Takumi ang tindahan ng damit at bumili ng mga cute na summer outfits para sa kambal. Hindi sinangil ng tindera ang mga damit dahil ibinigay niya ito bilang regalo at sa huli, pumunta si Takumi sa simbahan upang bisitahin si Cell na medyo upset na hindi siya binisita ni Takumi ng matagal na panahon. Ipinaalam ni Takumi na lilipat siya sa Port Town at magbibigay ng balita sa pamamagitan ng templo kapag naroon na siya, ngunit bago sila makaalis ng lungsod ay dumating ang isang malaking matabang lalaki at sinabing tigilan sila dahil pagmamayari niya ang kambal. Bigla nilang naalala ang araw na sila'y dinadala kasama ng ibang mga alipin at sinalakay ng mga halimaw ang kanilang karwahe. Tinangkang itapon ng matabang lalaki ang isa sa kanila bilang bitag sa mga halimaw kaso mahigpit na kumapit ang isa pa kaya't pareho silang natapon upang harapin ang mga halimaw. Natatakot pa rin sina Alan at Elena sa kanya kaya't mahigpit silang kumapit kay Takumi. Ang trauma na ito ay nagpapahirap sa mga bata na itago ang kanilang takot kapag muling makaharap ang lalaking ito na patuloy na sumisigaw na sila ay kanyang pag-aari. Sinisiyasat ni Takumi ang kalagayan ng lalaki at nadiskubre niyang isa itong slave merchant. Sumagot si Takumi na ang 2 bata ay kanyang mga kapatid at hindi ang hinahanap ng lalaki. Lalo itong kinagalit ng lalaki dahil hindi maipagkakaila na ang kambal ay ang mga alipin ni Trader Rance. Hindi niya alam ang eksaktong nangyari kaso inisip niyang ito ang taong iniwan sina Alan at Elena bilang mga bitag. Sa Italia ay may alipin at nilalagyan nila ito ng tatak ng mahika para patunayan ang kanilang kalagayan, at wala namang ganitong marka ang kambal kaya't gayunpaman ay hindi maipagkakaila ang galit ni Takumi sa lalaki dahil sa ginawa nito sa 2 walang kalaban-laban na bata. Ngunit hindi oras para unahin ang kanyang galit, kailangan niyang protektahan ang 2 at sa sandaling iyon, dumating ang mga bantay ng lungsod upang suriin ang sitwasyon at inakusahan ng lalaki si Takumi ng pagnanakaw ng kanyang ari-arian. Tinanong ng mga gwardya kung ano ang ninakaw at nang sumagot ang lalaki, hindi nila nagustuhan kung paano niya tinukoy ang mga bata at tinanong ni Takumi ang patunay na pag-aari ng lalaki ang 2 dahil wala silang tanda ng alipin. Nang maubusan ng argumento ang lalaki, sinamantala ni Takumi ang pagkakataon upang akusahan siya ng tangkang pagdukot sa mga bata gamit ang maling pahayag ng pag-aangkin. Nag-alinlangan ang mga gwardya kung ano ang gagawin hanggang sa dumating sina Volt at Isaak nang hindi inaasahan at agad na resolve ang issue. Matapos madala ang lalaki sa presinto,
Ipinaliwanag ng mga kapitan na pumunta lamang sila upang magpaalam kay Takumi at sa mga bata, at tiniyak kay Takumi na hindi na niya kailangang mag-alala dahil nagbigay patotoo sila na sina Alan at Elena ay talagang mga kapatid ng adventurer. Sa ganitong paraan, hindi na sila muling matatawag na mga alipin at ipinahayag ni Takumi sa dalawa na palagi siyang magiging nasa tabi nila, aalagaan sila sa hirap at ginhawa at nagsimulang umiyak sina Alan at Elena at niyakap ang kanilang tiyo. Sa opisyal na pamamaalam, binigyan ni Isaac si Takumi ng imbitasyon mula kay Lord Bailey na maaaring gamitin para sa anumang tulong na maibibigay ng Lord sa Southern Coastal City, dahil may impluwensya ang mga opisyal sa rehiyon. Sinamantala nila ang pagkakataon upang protektahan ang tatlong manlalakbay at sa wakas ay hiniling ni Takumi sa mga bata na magpaalam sa mga kabalyero, na ginawa nila ng mabigat sa loob at sinabi ni Isaac na hindi kailangang pilitin sila, dahil sa kagagaling lang nila sa isang mahirap na karanasan at sila'y nananatiling tahimik. Habang papunta sa Bailey City, iniisip ni Takumi kung ano ang maaaring gawin upang malibang ang mga bata dahil halata ang kanilang lungkot. Agad niyang inanunsyo na dadaan ang grupong White Wings sa kagubatan ng Gaia at pagdating nila doon, sinigurado ng binata na walang tao sa paligid at pinakawalan ang lahat ng mga hayop upang pasayahin ang mga bata at buhatin sila papuntang Bailey dahil mahaba pa ang biyahe. Masayang sumang-ayon sina Joel at Fid na tumulong habang si Bolt ay inatasan na lumipad at tiyakin kung may tao sa paligid, dahil ayaw ng tao na makita silang naglalakbay kasama ang maraming ranggo ng mga halimaw upang maiwasan ang hinala. Sa pagsabi nito ay sumakay ang lahat sa mga hayop at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa maagang bahagi ng pagtakbo ay sinubukan ni Bolt na magbigay babala ngunit biglang lumitaw ang isang blood bear malapit sa grupo. Agad na sumisid ang ibon upang atakehin ang mata ng halimaw habang sina Joel at Fit ay tinapos ang trabaho gamit ang kanilang mga kuko. Isa pang oso ang lumitaw malapit at agad na nalutas ng mga hayop ni Takumi ang problema. Ngunit humiling sila ng tapik bilang pasasalamat sa maganda nilang ginawa at halos dilaan na ng lobo si Elena, kaso pinigilan siya ni Takumi dahil ang lobo at tigre ay kumakagat sa mga oso at may maruruming bibig na maaaring magdala ng sakit sa mga bata. Kaya't ginamit ng adventurer ang kanyang cleaning spell at mabilis na pinaliguan ang mga alagang hayop na agad namang dinilaan ang mga bata. Habang lumilipas ang mga oras at nakaharap pa ng maraming nilalang sa daan ay matagumpay na natawid ng White Wings ang kagubatan ng Gaia, bago matapos ang araw at agad na nagtayo ng kampo para sa gabi. Tinanong ni Takumi kung ano ang gustong kainin ng mga bata at masaya silang humiling ng cream bread. Pinaliwanag ng guro na ang ganitong uri ng tinapay ay hindi angkop para sa hapunan kaya't ipinangako niyang gagawin ito para sa agahan dahil naging masunurin ang kambal. Iminungkahi ni Takumi ang meten, na isang pagkain na hindi pamilyar sa mga bata at ipinaliwanag niyang ito ay kanin na may itlog sa ibabaw na ikinatuwa naman ng kambal. Narinig ng mga hayop ang usapan at ayaw nilang mahuli kaya't humiling din silang tikman ito. Sa gabi ang pagkain ay inihain sa lahat ng gustong kumain at napagtanto nina Alan at Elena na iba ang pagkain kaysa sa kanilang inaasahan. Inakala nilang literal na itlog na may balat ang nasa ibabaw ng kanin at gayunpaman ay tiniyak nilang kakainin nila ito ng buo, gaya ng mga hayop na walang pag-alinlangan na kumain sa pagkain. Bukod dito sina Joel at Fit ay bumalik sa kanilang mas maliit na anyo upang kumain ng dahan-dahan at namnamin ang bawat kagat. Habang bumabagsak ang gabi ay natutulog ang lahat ng ligtas sa mahiwagang tolda habang si Takumi ay nanatiling nagising upang pagmasdan ang mabituin na langit. Matagal na ang nakalipas mula nang makita niya ang 3 buwan sa kalangitan ng alien na isang pula, isang dilaw at isang asul. Ang dilaw at pula ay nakikita sa panahong ito ng taon at naaakit ang binata sa tanawin. 2 buwan lamang matapos dumating sa Aelia ay nagawa na ni Takumi ang higit pa kaysa sa nagawa niya sa kanyang sariling planeta, ngunit tila lumipas lamang ito ng isang kisap mata. Sa madaling araw ay nagsimula na ang grupo pagkatapos ng simpleng agahan at nang makarating sila sa Bailey. Napangiti ng malaki ang mga bata sa unang pagkakataong makita ang dagat. Ipinaliwanag ni Takumi na maalat ang tubig kaya't nagtanong si Elena kung masarap ba ang lasa nito. Binalaan ni Takumi na hindi magandang ideyang inumin ang tubig kaya't kailangan maging maingat ang kambal. Sa kabila nito dahil nakatingin sila sa dagat ay muling tinanong nina Alan at Elena ang kanilang guro kung pwede bang inumin ang tubig. Inisip ni Takumi na ang kanilang kuryosidad ay mula sa pagnanais na malaman kung ano ang lasa ng dagat kaya't pinayagan niyang isawsaw ang kanilang mga daliri at tikman ito para malaman ang katotohanan.
Nang gawin nila ito ay naintindihan ng kambal kung bakit ayaw ng kanilang tiyo na inumin nila ito. Sa mapait na lasa sa kanilang mga bibig, nakita nila ang mga hayop na papalapit at mabilis na nawala ang kanilang mapait na ekspresyon, tumatakbo kasama ang mga nilalang upang galugarin ang tabing dagat sa pinakamahusay na paraan. Mula sa malayo ay narinig ni Takumi ang isang babaeng tinig malapit sa kanya, ngunit wala siyang ideya kung saan ito nanggaling at sa pagtingin sa paligid, wala siyang nakita kahit isang buhay na kaluluwa sa buhangin hanggang sa itinoon niya ang kanyang mga mata sa dagat at napansin ang isang babae. Inisip niyang nalunod ito kaya't naghanda siyang tumalon sa tubig nang walang pag-alinlangan kahit na wala siyang makita na pangpalutang o kahit ano sa kanyang inventaryo. Hiniling niya sa babae na maghintay at tinawag siya nito sa pangalan na ikinagulat naman niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Malena at ito ang sirena. Di masyadong naniniwala kaya't sinuri ni Takumi ang kanyang kalagayan at nakita niyang hindi ito nagsisinungaling. Ipinaliwanag ni Malena na isang lingkod ng Diyos ng tubig ang nagsabi sa kanya tungkol kay Takumi at inisip niya kung ang lingkod na ito ang nagpadala kina Jul, at lahat ng mga regalo sa pamamagitan ni Sil. Dumating ang mga bata at tinanong ang kanilang tiyo kung sino ang babae. Ipinaliwanag ni Takumi na isa siyang sirena habang inisip ng mga bata na kinain ng dagat ang kalahati ng katawan nito. Ipinakilala ni Malena ang sarili at binanggit na narinig niya rin ang tungkol sa kanila na ikinagulat ng dalawa. Kaya't tinanong ni Takumi ang sirena na ipaliwanag ang kwento at ipinahayag niya na narinig niyang tutulungan ng tao ang kanyang lahi sa pamamagitan ng paglutas ng problema nila, kaya't inanyayahan niya ang grupo na sumama sa kanya sa nayon ng mga sirena upang talakayin ang mga detalye. Hiniling ni Takumi sa lahat na manatiling kalmado. Itinuturo na malamang na nasa ilalim ng tubig ang nayon at inaakalang hindi alam ng sirena na wala sa kanila ang makakahinga sa ilalim ng tubig. Hindi marunong lumangoy si Takumi ngunit pinili niyang itago ang katotohanan ito upang maiwasan ang kahihiyan. Sa muling pag-iisip, isinasaalang-alang na napahusay ni Sil ang kanyang kalagayan at napagtanto ni Takumi kung makakalangoy na siya ngayon at tungkol sa kambal. Wala siyang duda na matututo sila agad kapag sinubukan kaso sinagot ni Malena ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 mahiwagang bracelet sa tao na gawa sa kaliskis ng sirena. Ang mga aksesoryang ito ay nagpapahintulot sa nagsusuot na makahinga sa ilalim ng tubig at lumilikha ng manipis na layer sa katawan upang manatiling tuyo. Gayunpaman ay sinabi ni Takumi na nais niyang makita ang nayon ni Malena, kaso hindi siya sigurado kung malutas niya ang problema na kanyang nabanggit. Gayunpaman ay nagpumilit ang sirena kaya't inilagay ni Takumi ang mga hayop sa kanyang anino at binigay ang mga pulse earrings sa mga bata. Agad silang tumalon sa dagat at habang nagsasaya ang kambal sa tubig sa unang pagkakataon, namangha si Takumi na hindi siya nabasa. Lumubog silang 3 pero napangiti. Tinanong ni Malena kung okay lang sila at napagtanto ni Takumi na humihinga siya ng malalim at napansin din niya na makakapagsalita siya sa ilalim ng tubig, isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Samantala ay masayang-masaya ang mga bata sa ilalim ng dagat, lumalangoy na parang mga isda kahit na ito ang kanilang unang pagkakataon at sa pag-iisip nito, nagpa siya si Takumi na subukan ang kanyang kapalaran pagkatapos ng mga kabiguan sa buong buhay niya. Nagpumiglas siya ng kanyang mga braso at binti na parang baliw at natapos sa pagtama ng kanyang ulo sa tiyan ng sirena. Sa mas malapit na pagtingin ay nakita niya ang buntot ng isda sa katawan nito na may kaliskis at lahat, at napagtanto niyang tunay na sirena ito. Napagtanto ang kanyang kakaibang titig na maaaring ma-misinterpret, ipinaliwanag niya na nagulat lang siya sa kanyang natuklasan kaya't di nagulat si Malena. Nagpatuloy siya kaya tinanong ng tao kung anong klaseng mga halimaw ang nakatira sa ilalim ng dagat. Sumagot siya na may mga sand crabs at hammerhead fish kaso wala namang masyadong malakas. Habang nag-uusap ay may isang shark na may tulad na martilyo sa ulo ang dumaan sa dagat. Kaso hindi nakita ni Takumi ang hayop bilang malaking banta hanggat maiiwasan ang martilyo nito. Palihim na sumunod ang mga bata sa kanilang guro at ipinakita ang kanilang unang underwater flying kick sa pating, pinaikot ito pababa sa dagat at sa ganito ay natuklasan ng guro na kahit sa ilalim ng tubig, hindi nawawala ng mga bata ang lakas ng kanilang mga binti. Matapos nilang kolektahin ang isda para kainin mamaya ay lumitaw ang isang alimango at bagamat medyo malaki, hindi kinaya ng crustacean ang masiglang espiritu ng kambal at madaling ipinukpok ni Alan at Elena ang leeg ng kaawa-awang nilalang sa bato at agad na tinapos ang buhay nito. Pagkatapos magawa ang trabaho,
Inihayag ni Takumi na maghahanda sila ng seafood para sa tanghali at matapos kumain ay nagpatuloy ang grupo. Biglang naramdaman ni Takumi na para siyang dumaan sa isang harang at tinawag ni Malena ang kanyang pansin sa nayon sa unahan. Nabighani sa kagandahan ng lugar, natutunan ni Takumi na ang kristal na bumubuo sa mga estruktura ng nayon ay tinatawag na prismarine, nabuo kapag nagiging kristal ang dagat at bukod dito, ang kristal na ito ay naglalaman ng kapangyarihan sa loob nito. Ipinaliwanag ni Malena na ang nayon ay tinatawag na Blue Palace dahil sa kulay ng dagat. Bago ipakita ang loob ay nais ng sirena na dalhin sila sa likod ng kastilyo muna. Doon nakita ng mga tao ang isang malaking barko na nakabara sa pasukan ng kuwebo kung saan lumalaki ang mga corals ng mga sirena. Sinubukan nilang alisin ang barko sa lahat ng paraan ngunit nananatiling nakabara ito sa pasukan ng kuweba. Gayunpaman ay narinig ng High Priestess ng Blue Palace mula sa lingkod ng Diyos ng Tubig na si Lord Takumi ang makakalutas ng problema. Iniisip ni Takumi na maaaring mailagay niya ang barko sa kanyang inventaryo sa kabila ng laki nito. Sa isang kisap mata ay naging item sa menu ang barko para sa adventurer na ikinamangha ng lahat sa paligid at ang description ng barko ay nagsasabing ang pangalan nito ay Dietland, at ang lahat ng nasa board noong panahon ng pagkalunod ay nakaligtas ng nabubuhay. Walang pag-alinlangan, nagtipon ang mga sirena at merman ng nayon sa paligid ng tao upang pasalamatan siya, at dalawang sirena ang pumunta upang suriin kung buhay pa ang mga corals dahil ang mga ito ang hilaw na materyales para sa iba't ibang gamot, lalo na ang isa na nagpapagaling ng sakit na nakakaapekto sa buong lahi. Tungkol naman kay Takumi, nais ni Malena na dalhin siya sa High Priestess. Pagkatapos humanga sa loob ng palasyo ay dumating ang mga tao sa pintuan ng priestess at lalo pang humanga sa kanyang anyo. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.